Masusubukan na naman ang angas at galing ng binansagang the greatest hitman of all time. Dahil sa pagkakakidnap dito kay Lu Xiaotang ay hindi papayagan ng ating bida na may malalagay sa alanganin ng isa sa mga itinuturing niyang pamilya. Yo, what's up, this is Kuya Jepoy at isa na namang bakbakan ng ating masasaksihan. Dahil dito sa chapter 20 ay makakaharap ng dynamic duo na sina Shin at Sakamoto ang hindi nakikitang kalaban at ang paglusob na din ng dalawa sa laboratorio. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Shikashi, aru hi, Sakamoto wa futotta. Sa pagsisimula ng chapter ay nabanggit nga dito ni Sakamoto na babawiin niya na nga daw ang kanyang empleyado. Makikita naman dito ang umiiyak na si Lu dahil sa pagdating ng boss niya at ni Shin para iligtas siya. Hindi nga makapaniwala dito etong si Tanaka na nakita niya na ang tunay na Shin. Napatitig pa nga ito ng mabuti sa hawak niyang picture ng batang si Shin at dito ay talagang nakumpirma niya na magkahawig nga ang mga ito. Sinabi naman ni Tanaka kay Seba na ayan nga daw ang talagang totoong Shin at nagkamali nga daw talaga sila ng pagdampot. Sinabi naman ni Seba na mainam nga daw at dito ay determinadong inutos ni Tanaka na kinakailangan nga daw nilang mahuli ang totoong Shin Asakura. Sa isip din nitong si Tanaka ay nasabi niyang pag nahuli nila si Shin ay masisiguro niyang hindi na sila mayayari pag nakabalik sila ng laboratorio. Nakumpirma naman dito ni Shin na galing lab ang mga lalaking dumukot kay Lu. Base nga ito sa nabasa niya dito sa isip ni Tanaka. Agad namang naghanda ang tatlo sa mga kasamahan nito sakay ang mga motorsiklo at may hawak din silang electronic batons para nga mahuli etong si Shin. Makikita ang pagminor ng isang rider na to upang makapwesto sa tabi ng motor na itong sina Sakamoto. At nang bahagyang ihahampas na sana nito yung batutang hawak niya, pasimpleng itinukod ni Sakamoto yung paa niya sa motor ng lalaki na siyang naging dahilan ng pagsadsad nito sa pader. Nagawa ding matadyakan ng ating bida sa mukha yung kalaban at pagkatapos, dito na nga ito nawala ng balanse. Napalingon naman ang isa sa kasamang sumemplang at hindi nito napansin ang paglipat ni Shin sa isang maliit na truck. Nagawa pang magpaalam ng clairvoyant sa driver ng sinampahang truck na kung maaari ba daw niya gamitin yung kapirasong kahoy. Walang pag-aalinlangan namang pumayag yung driver at nang makuha na ni Shin yung pakay ay ibinato nito sa kalabang nakamotorsiklo yung kahoy na sakto din naman ang pagkalso nito sa hulihang gulong. Makikitang nagpaikot-ikot yung rider habang namangha at masayang naitanong ng driver ng truck kay Shin na kung gumagawa nga ba daw sila ng pelikula. Napatungo naman etong si Shin sa tanong na yun ng driver at sa likuran niya ay nasabi ng pangatlong lalaking nakamotor na pagbabayaran nga daw ng ating mga bida ang mga ginawa nilang ito. Humarurot naman etong si Taba at bigla itong lumiko paharap sa pangatlong rider. Gulat na gulat nga ang lalaki at sa mga sumunod na eksena ay inarampa ng greatest hitman ang motor niya sa mismong mukha ng kalaban. Bala hindi nga makapaniwala etong si Tanaka na sa isang iglap lang mabilis na na-wipe out ang kanyang mga tauhan ng dalawang tindero. Nagbabala naman dito etong si Lu at sinabing dapat nga daw humingi ng tawad ang mga ito sa boss niya bago pa man daw ito magsimulang magalit sa kanila. Galit na galit namang sinunggaban ni Tanaka etong si Lu kung saan mahigpit niya itong sinakal at sinabi niya na mas nakakatakot nga daw ang mga taong nasa laboratorio at totodasin nga daw sila ng mga ito kung sakaling babalik sila sa lab nang hindi daladala ang clairvoyant. Dito naman ay biglang tumalon etong si Shin papunta sa bubong ng van at mula nga doon ay naitanong niya kay Lu na kung okay lang ba daw siya. Tinawag naman dito ni Tanaka etong si Seba para magpatulong na ang isinugot naman nito ay wag nga daw siyang maingay dahil anya hindi niya nga daw naririnig yung radyo. Kalaunan tinulungan din naman ni Seba si Tanaka na kanina pa sigaw ng sigaw. Bale unang tinanggal ni Seba ang suot nitong maskara at pagkatapos ay umakyat ito sa bubong ng van para harapin etong si Shin. At habang tuluyang hinuhubad ni Seba ang kanyang lab suit sinabi ni Shin na hindi nga daw siya magiging mabait dito sa katunggali. Tinake over naman dito ni Tanaka ang pagmamaneho at sinabi kay Seba na gawin nga daw nito ang kanyang trabaho. Nasabi na lang dito nitong si Seba na napaka-hassle nga daw, lalo na kapag ang boss niya ay incompetent at kasabay din nito ang pag-activate ng kanyang invisibility suit. Nagulat naman etong sina Sakamoto at Shin sa biglaang paglaho ng kalaban sa mismong harapan nila. At dito nga ay nagawa nitong kaladkarin paalis ng van si Shin kung saan ay makikitang napunta ito sa bubungan ng kasabay na kotse. Nagbigay naman ng babala si Shin kay Sakamoto at pagkatapos agad namang tumalon si Seba para sunggaban ng ating bida. Sinubukang hawakan ni Seba si Sakamoto at napabilib ito
Nang magawang salagi ng matabang tendero ng isang braso nito ang attempt niyang yon. Nasabi na lang dito ni Seba na napakatalas nga daw ng instinct ng bida nating Tabachoy at kasabay din nito ang paghawak ni Sakamoto sa mismong liig netong si Seba. Nanunuyan itong sinabi kay Sakamoto na nakakatakot nga daw ang matabang ito. At habang nagpupumiglas para makakawala ay binutas niya ang fuel tank ng motorsiklo netong si Sakamoto. Nagawa namang makatalon ni Seba pabalik ng van habang ilang segundo lang makikita ang pagsabog ng motor na minamaneho ng legendary hitman. Batid naman ang pag-aalala sa mukha ni Shin at nagyayabang namang sinabi ni Seba na ayan na ba daw yung tinatawag nilang legendary assassin. Ang akala niya nga daw ay siya yung magiging talunan sa engkwentor nilang yon. Bigla namang narinig ni Seba ang pagsigaw ni Tanaka kung saan ay naitanong nito kung nakuha ba daw niya si Shin na agad niya namang isinagot na nakalimutan niya nga daw na kunin ang clairvoyant. Sinabi na nga lang dito ni Tanaka habang humaharurot ng napakabilis na gawin na nga lang daw nila yung plano nila kanina na yung babae nilang ang ibibigay nila sa lab. Makikitang okay naman dito etong si Sakamoto at sa likod niya ay sinabi na lang ni Shin na makakatakas na nga daw ang mga ito. Wala na nga lang silang nagawa at dito ay dugtong pang sinabi ni Shin na napakamalas nga daw nila dahil sa pagkasira ng motor. Habang sagot naman dito ni Sakamoto na tumigil nga daw yung GPS tracker dun nga daw sa Okutabi. Naitanong din ng ating bida kung sino nga ba daw yung mga lalaki na yon. Sagot naman ng clairvoyant na sa tingin niya, base sa nabanggit kanina sa isip ng isa sa mga lalaki probably galing nga daw ang mga ito sa laboratorio. Pagpapatuloy pa ni Shin na ito nga daw ay isang underground scientific research facility which is mas kinikilala nga daw ito sa tawag na lab. Pero bagamat ganun hindi ito opisyal na alam ng gobyerno at kung saan ito matatagpuan. Nabanggit din ni Shin na originally nga daw ay galing siya sa lab na yon matagal na panahon na ang nakakaraan. Anya din niya na bagamat binubuo ito ng mga weirdong mga doktor, hindi naman kilala ang mga ito sa pagiging bayolente na katulad na lang sa ginagawa nila ngayon. Higit sa lahat, hindi niya nga din daw nakita dati sa grupong yon yung ganong klase ng gear na gamit ng invisible na lalaki. Sa isip naman ni Sakamoto ay sinabi niya kay Shin na bagamat ganun pa man ay kinakailangan nilang mabawi silo sa kahit na anumang paraan. At pagkatapos ay seryoso nitong tinanong sa clairvoyant na kung okay lang ba daw nilang bisitahin yung dati nitong naging tirahan na walang pag-aalinlangan namang sumang-ayon dito si Shin. Sa kabilang dako naman, mabalik tayo sa tindahang Sakamoto nagtatawag nga dito etong si Hisuke kina Sakamoto at Shin. At sinabing niya is na nga daw bumili gamit ang 500 yen na napulot niya sa ilalim ng vending machine. Pagkapasok nga nito ay ang tanging niya lang naabutan ay etong si Hana. Na sinabi rin agad ng bata na wala nga daw dito yung papa niya maging ang iba pa nilang mga kasama. Naiiyak ng sinabi dito ni Hana na nalulungkot nga daw siya. Dahil anya wala siyang makausap patungkol sa mga nangyari dun sa Parents Day sa school nila. Naisipan naman dito ni Hisuke na patahanin si Hana sa pag-iyak kung kaya't sinabi niyang meron nga daw siyang candy at sobrang sarap nga din daw ng mga ito. Hindi naman tumahan ang bata at makikitang kinagat pa ni Hisuke yung tenga ng amo niya na para bang may sasabihin ito. Agad namang nakuha ni Hisuke yung mensahe ng alaga kung kaya't sinabi niya kay Hana na hahanapin niya na nga lang daw yung mga kasamahan niya dito. Dali-dali namang tumigil si Hana sa pag-iyak at naitanong nito kung paano nga ba daw niya gagawin yon. Sinabi naman dito ni Hisuke na kayang-kaya nga daw ng ibon niya na hanapin ang kahit na sino man. Lalong-lalo na yung mga taong nakita niya na before. Bakas naman ang pagkamangha sa mukha ni Hana na agad ding isiniguro ni Hisuke na magagawa nila yon. At ipagpaubayan na nga lang daw ni Hana ang misyon na to sa kanila ng alaga niya. Makikita nga ditong napakasaya ng bata habang pasan-pasan ito ni Hisuke, kasabay din ang paglipad ni Hisuke pataas para gawin ang trabaho nito. Sa kabilang dako naman nakarating na rin sa wakas ang dalawa. Dito sa Okutabi Science Museum kung saan naitanong ni Sakamoto kay Shin na sigurado ba daw ito na dito matatagpuan yung sinasabi niyang lab. Dugtong pa nga ng ating bida na pamilyar sa kanya ang lugar na to. Dahil maraming beses na rin nilang dinala ang anak na si Hana sa museo na to. Paglilinaw naman ni Shin na sigurado nga daw siya at sa basement nga daw matatagpuan ng museo ang lab. Sa isip naman ng ating bida nasabi niya na kinakailangan niya nga daw makakuha ng souvenirs dito sa museo para maibigay sa mag-ina niya at dito na nagtapos yung chapter na to. Bali nga mga idol abangan nyo lang yung karugtong ng nakakabiting chapter na to na agad ko rin gagawa ng video. Dahil sobrang na-excite din ako sa magiging debut ng dalawang miyembro ng Order, which is ay eto ngang sina Shishiba at Osaragi. So dito ko na rin tatapusin to at magkita-kita ulit tayo sa susunod na chapter. Bye-bye!